So, ito boys, meron tayong nagbabalik na client. Yung makakabit lang natin ng LNT springs. This case, gusto niya gusto niya mag-coilovers. Kasi gusto niya adjustable. So, parang kagaya ng isang client natin before, na ganito din yung setup. Pero 195.50 naman yun na 16. Ang fender gap niya kasi nun, nabibitin siya, parang mga 2 fingers. Ito kasing 205.50, 1 finger na lang yung front. So, lagi kong sinasabi, pag lowering spring, yung fender gap, itong gap na to, will always depend sa condition ng shock. Kung bago, like nito, medyo malaki pa yan. Pero kung busted na or luma na, syempre bababa yan. Kasi nga, lambot na. So, yung unang dating BIOS na hindi na kontento dun sa drop kasi naka 195.50 siya, mas manipis yun, mas low profile. So habang lumilit yung diameter ng gulong, lalaki syempre yung gap. Naka 2 finger gap siya nun. Nabitin siya. Ang ginawa pa niya, yung baso or yung catch plate ng front, binaba niya para mas bumaba. And eventually, hindi siya happy doon sa naging ride kasi sila lang, nag-welding lang, ganyan, bla bla bla. Nag-coilover siya. So, sa case naman ito, dahil laging madalas puno siya, ang worry niya yung likod. Kasi yung likod, halos 1 finger gap na lang din. Ayan, 1 or halos 0.75, mas mababa. Which is normal yan. Hindi naman siya mababa eh. Normal yung ganyang gap sa ganitong generation. Lalo kung may load ka. So, ang concern niya, gusto niya, medyo itaas to. Inoffera namin siya ng mas mura, rubber stopper, rubber lifter, pero ayaw niya kasi nung ganong setup. So, he chose to upgrade sa coilover. So, ang topic natin ngayon is, mamaya, i-compare natin talaga ang difference nung lowering spring sa coilovers kasi mostly ito yung lumalabas sa mga Facebook Facebook comment, or Facebook post, ano ba mas better, springs or coilovers. To be honest, hindi siya dapat comparable kasi nga magkaiba siya. Pero right now, yung i-compare natin is yung LNT springs saka LNT coilovers para yung brand itself mas okay, wala tayong titiraing brand or whatsoever. Okay, so buksan muna natin to kasi sealed pa to. Mamaya kakabit na namin. Alright, so guys, habang inakalas pa yung yung stock shock and lowering spring, explain ko lang na yung coilovers always comes with ito, sticker. Pag bumili kayo sa iba't di binigay ito, ibig sabihin ninenok mong magbenta. Hindi, joke lang. So ito, pag urig, may kasamang ganyan, stickers, natin dito. Dalawang spanner, which is yan yung kailangan nyo pag mag-a-adjust. Then, ito yung front coilovers. So, sa itsura pa lang yan, yan na yung worth ng binayaran nyo. Kasi, hindi lang siya spring. So, yan yung isang difference ng spring. Kaya ako sinasabing hindi siya dapat comparable. Kasi, ito, full suspension kit na to. Yan siya, coilovers. Adjustable damping and rebound. Ito yun. 32 clicks. Soft to hard. Then, kung mapapansin nyo, iba yung springs. Iba rin yung spring rate niyan. Then, adjustable height. Pati preload. Preload is yung compression ng spring pag kinabit nyo na kung gaano ka stiff. Then yung springs pala, pwede ring palitan yung spring rate, pero merong default. Ito yung default. Pwede sa street car, or pwede ring gamitin sa truck. Then yan, yung adjustable height. Ito yun. Okay, mamaya mas i-detail pa namin yung paano siya nagiging adjustable. So, dyan pa lang. So, compare sa, sabi nila, pag springs, mas mura, coilovers, mas mahal. Obviously, syempre, hindi lang kasi springs yung binibili nyo sa coilovers. Pati yung adjustability, iba din. Springs, walang adjustment.
So, kung bibili kayo ng performance shocks like yung mga branded na pang performance, nasa 30k din, mga loafer. 30k din yun, plus yung LNT springs is 7.5, so 37.5, wala pa yung install. Ito naman, nasa 38k, plus syempre yung installation. Okay, so halos the same lang. So, hindi siya talaga dapat kinukumpara sa price. Mas pricey to tingnan kasi kasama yung mga shocks, and yung adjustability pa lang, bawiin nyo na yung sinabi yung mas mahal. Pero kung talagang wala kayong budget at okay pa yung shocks nyo, go for lowering springs. Ito si sir kasi ang habol niya yung adjustability and performance. Okay, so guys, yung coilovers 5 kilos and 25, while yung stock nasa 7 kilos. So guys, road test muna kasi medyo nilit natin yung likod, yun kasi yung request ni boss. Road test muna siya ng solo, then mamaya road test nung may sakay, kasi ang worry niya is yung pag may sakay na bababaan na siya sa hinahataw na ni boss So guys, nakapag road test na si sir. Tatlo kaming sakay. Ito, one finger gap, same nung lowering spring. Pero kung gusto pa niya iangat, tinuruan din namin siyang mag-adjust. Ito, dos. Nung sumakay kami, 1 na lang or 1.5, tatlo kami sa likod na malalaki. 85 kilos plus 95 kilos and 80 kilos. Nakuha niya yung gusto niyang drop. Na kahit may load, pantay siya dun sa ano. Unlike sa springs kasi, wala tayong magagawa doon. Kung ano yung condition ng shock, drop, yun na yun. Okay, so happy na siya. So that's the coilovers. Thank you Thank you. So loaded pa yan nung mga tinanggal natin sa trunk niya. Alis na siya. Oh, hinataw pa, may hams dyan.